Pagkatapos ng maliit niyang date kasama si Michael ay bumalik si Sasha sa bahay kasama ang kanyang maid. Habang naglalakad sila ay napansin ng maid kung gaano sila kagandang tingnan bilang magkasintahan. Pero hindi nagtagal ay nahaharangan ang daan nila ng may human slave na nakahulog ng maraming pagkain sa kalsada dahil isang elf ang bigla itong pinalo ng whip ng walang dahilan. Ang naiisip lang ngayon ni Sasha ay kung gaano kawalang kwenta ang mga tao at matatagalan bago mailipat lahat ng pagkain para malinis ang daan, kaya tumingin na lang siya sa bintana ng may pagkabagot habang naghihintay. Doon niya nakita ang isang pamilyar na anino na naglalakad sa eskinita, biglang tumitindi ang kaba niya at dali-dali siyang lumabas ng karwahe para siguraduhin hindi talaga iyon si Light, pero matapos niyang hanapin ang buong eskinita ay wala siyang nakita. Sinimulan niyang kumbansihin ang sarili na imposibleng si Light iyon dahil matagal na itong patay pero paglingon niya, may nakita siyang papel na nakadikit sa pader na nagsasabing pumunta siya sa higanteng tore at may pirma iyon ni Light, doon siya nagsimulang kabahan ng todo. Tumakbo agad ang maid niya para tingnan kung okay siya at nadatnan si Sasha na nakaluhod sa lupa sa sobrang takot, dahil kung buhay talaga si Light ay mawawala sa kanya ang lahat ng nakuha niya mula sa pagpatay dito kasama ang reward money, ang kanyang pagiging noble at maging ang engagement niya kay Miko. Samantala mula sa bubong malapit doon ay pinapanood ni na Light at Ellie si Sasha na nanginginig sa sahig. Magandang simula ito para sa paghihiganti ni Light pero may mas malala pang plano si Ellie para kay Sasha. Hindi lang si Sasha ang makakatikim ng matinding karma, dahil sa kampo naman ng White Knight si Nia at kaya ay aliw na aliw sa pagpapahirap sa isang human slave sa pamamagitan ng paggamit sa kanya bilang dartboard at habang nangyayari iyon, si Choret naman ay nakasubsob ang mukha niya sa dibdib ng human slave niya. Napipilitan lang ang babae na magpanggap na okay dahil ayaw niyang maging susunod na dartboard. Tinawag ang meeting para pag-usapan na matapos mawala ni Keo kasama ang banal na espada na Grandies. Pumunta raw ito kung saan-saan at pumapatay ng adventurers at natalo pa ito ng isang tao kaya gusto ng mga nakakataas na sila ang mag-ayos ng gulo. Hindi maintindihan ni Choret kung bakit sila pa ang dapat humarap sa problemang ginawa ni Keo, pero tumayo si Musk at pinapaalala sa kanya na miyembro si Keo ng grupo nila kaya't direkta silang responsable sa kahit anong ginawa niya. Habang abala pa rin si Choret sa kalokohan niya at naiirita na siya sa sigaw ng taong tino-torture, kaya sinabi niya kina Nia at kaya natigilan na iyon at patayin na lang pero tumanggi ang dalawa dahil nag-e-enjoy pa sila, binili daw nila ang slave sa sarili nilang pera kaya may karapatan silang gawin ang gusto nila. Mas nakakadiri daw para sa kanila ang hilig ni Choret na makipaghalikan sa mga tao, sinabihan sila ni Musk na tigilan na ang pag-aaway dahil White Knight sila at naniniwala siya na tungkulin niya na bigyan ang mga tao ng mabilis at maikling kamatayan para hindi na sila magdusa sa walang silbi nilang buhay. Pero hindi sang-ayon ang iba sa ideolohiya niya at habang nagpapatuloy ang gulo, sinusubukan ng Knight Captain na manatiling kalmado pero talagang pinapainit na ng iba ang ulo niya, kaya sinabi niya sa kanila na tumahimik at ang galit sa boses niya ay sobrang bigat na lahat sila ay literal na napatigil sa takot pati isang ibon ay inatake sa puso. Ngayong tahimik na sila sinabi niya kina Nia at kaya na hindi maganda ang sobrang pagpapahirap sa mga biktima. Kaya inutusan niya si Choret na tapusin na ang paghihirap ng lalaki at sumunod si Choret at tinutok ang daliri sa tao, at sa isang iglap ay sumabog ang ulo nito at humiwalay sa katawan. Pagkatapos ay sinabi ng Captain kina Nia at kaya na itapon ang bangkay, ang babaeng nakaupo sa kandanggan ni Choret ay takot na takot sa nangyari pero sinabi ng Captain na huwag siyang mag-alala dahil hindi niya iyon gagawin sa kanya, dagdag rin niyang malaya na itong umalis kaya tumayo ito at mabilis na umalis. Pagkaalis ng babae ay sinabi ng Captain kay Choret na malaya siyang magkaroon ng kahit anong hobby, pero dapat bawasan niya ang pakikihalubilo sa mga tao at kilala raw ang mga elf na nakikipag-mate sa human masters para gumawa ng submasters, kaya maaari niyang maapektuhan ang bloodline sa ginagawa niya. Pero binanggit ni Shore sa Captain na wala siyang dapat ipag-alala dahil hindi naman talaga planong magkaanak si Choret sa alipin niya. Sa totoo lang ay nagsasawa na siya dito at iniisip niyang barilin ito sa likod mamaya. Inimbitahan pa niya ang Captain na sumali sa kasiyahan pero tumanggi ang Captain dahil kahit hindi niya gusto ang mga tao at hindi rin niya gusto ang pag-torture sa kanila, ang priority niya ngayon ay ayusin ang nangyari kay Keo dahil hindi niya pwedeng hayaan na mapahiya ang kanilang reyna. Kinagabihan ay nakahiga si Sasha sa kama nang bigla siyang nakarinig ng malakas na ingay.
Pagtingin niya sa bintana ay nakita niyang may malaking tore na lumalabas mula sa gubat at kinilabutan siya dahil naalala niyang sinabi sa sulat ni Light na magkita sila sa isang tore at siguradong ito ang tinutukoy. Kinabukasan ay papasok sa bayan ang isang slave trader na may kalesang puno ng batang tao. Biglang lumabas mula sa kawalan ang isang rock chimera at natakot ang slave trader at tumakbo palayo at iniwan ang mga bata, pero hindi naman mukhang interesado ang halimaw na saktan sila. Makaraan ang ilang sandali ay nagsimula ng makaranas ng kakulangan sa pagkain ang mga elf sa lungsod dahil puno ng mga halimaw ang lahat ng trade routes. Iniisip nilang may kinalaman ito sa malaking tore na bigla na lang lumitaw at iniimbestigahan na raw ito ng bansa, pero kapos sila sa tao. Kaya nag-aalok sila ng malaking bayad sa adventurers para sa kahit anong impormasyon tungkol dito, kasama sa mga adventurers sina Light, Gold at Nemo at makalipas ang ilang minuto, may dalawang elf na nakapansin kay Nemo. Kahit tao siya ay tingin nila ay maganda siya at lumapit sila at sinubukan na kumbansihin siyang iwan si Light at sumama sa grupo nila, nagpigil lang si Nemo at diretsong sinabi sa kanila na lumayas dahil si Light lang ang pagsilbihan niya habang buhay. Sinabi rin ni Light sa kanila na mas mabuting sumuko na sila habang kaya pa nila pero na-offend ang mga elf na isang human lang ang nagre-reject sa kanila, kaya bigla silang tumama ng suntok pero agad nag-cast si Light ng lightning arrow para mapa-attract ang elf at nang napagtanto ng lahat kung ano ang nangyari, nakilala nila si Light at ang mga kasama niya bilang bagong party ng mga human mula sa Daggers na kilalang sobrang malalakas. Alam ng mga elf na hindi nila kayang talunin si Light kaya't umatras sila, at natuwa si Light sa naging resulta dahil siguradong kakalat na ang balita na nasa Elf Nation na siya at samantala, sa gubat isang grupo ng elf adventurers ang tumanggap ng quest para maghanap ng impormasyon tungkol sa higanteng tore. Pero para masisigurado ang kaligtasan nila ay pinilit nila ang isang batang human girl na sumama para gawing panakot o pangakit sa oras na atakihin sila, para sa kanila iyon lang ang silbi ng mga human slave pangbitag. Nang bumagsak ang bata dahil sobrang pagod na at tinatakot siya ng mga elf na bubugbugin nila siya hanggang makatayo siya ulit, nagreklamo pa sila kung gaano katamad daw ang livestock pero biglang may isang patak ng laway na tumulo sa kamay ng isa sa kanila, at sa susunod na sandali ay kinagat ng buo ng rock chimera ang ulo niya. Sinundan pa ng chimera ang pag-atake sa iba pang elf at napaluhod sa takot ang batang babae dahil akala niya siya na ang susunod, pero nang lumapit ang chimera at amuyin siya at napagtanto nitong human siya kaya umatras ito at umalis at nakahinga ng maluwag ang bata dahil inisip niyang ligtas na siya. Pero biglang lumabas mula sa gubat ang grupo ng mga lalaking nakakatakot ang itsura at nag-uusap na ang swerte nila na nakakita ng isa dito. Malapit nang maiyak ang bata dahil akala niya muli siyang aalipinin pero laking gulat niya nang ibuhos nila sa kanya ang isang bote ng healing potion at pinag-usapan nila kung paano siya bibigyan ng maayos na damit at pagkain. Lumalabas na sila pala ay bahagi ng grupo ni Light at nakatalaga silang iligtas ang mas maraming human slaves hanggat kaya. Kaya agad tinawagan ng leader ng grupo si Uyuki para ayusin ang paglipat ng bata sa isang secure na lugar. Samantala sa tuktok ng tore ay abala si Uyuki sa pagkontrol sa lahat ng halimaw sa paligid upang siguraduhin na mga elf lang na nananakit ng tao ang matarget nila. Biglang lumapit si Ellie para tingnan ang lagay niya at tinanong niya si Uyuki kung kaya pa niya. Dahil ito ang unang beses na kinokontrol niya ang ganito karami na halimaw sa ibabaw ng lupa ng sabay-sabay, pero sinabi ni Uyuki na ayos lang siya pero nag-aalala pa rin si Ellie na baka may maging problema sa mission, o baka sinusubok lang sila ni Light kung paano nila haharapin ang moral na sitwasyon. Pero sinabi ni Uyuki na sobra naman niyang iniisip ang mga bagay dahil maayos naman ang lahat ayon sa plano. Pagkatapos noon ay nakatanggap si Uyuki ng mensahe mula sa ground team at sinabi nilang handa na sila para sa drop-off. Pagdating nila sa village ay iniwan nila ang bata sa pangangalaga ng mga taga-nayon para maging ligtas na siya mula ngayon, at lubos siyang nagpapasalamat sa lahat ng ginawa nila para sa kanya. Habang pabalik sila sa base at pinag-uusapan nila kung gaano kasaklap na ginagamit ang mga tao bilang bitag sa mga halimaw, nagtataka rin sila kung bakit galit ang ibang lahi sa mga tao sa unang lugar, pero wala silang makuhang matinong sagot. Sinabi ng leader nila na walang saysay pag-isipan pa iyon ngayon dahil aalis sila ng maaga kinabukasan kaya huwag silang malate. Kinagabihan ay nakaupo si Sasha sa kanyang kwarto at nanggigigil dahil hindi siya makapunta mag-isa sa tore dahil sa may mga halimaw kasi doon na higit level 1000.
Sa bilis ng pangyayari ay hindi magtatagal at gagalaw na ang buong bansa para immobilize ang White Knights, at kapag nauna silang makarating sa tore ay malalaman nilang hindi niya talaga napatay si Light at hindi niya pwedeng hayaang mangyari iyon. Kailangan niyang makahanap ng paraan para makarating doon at tuluyang patayin si Light gamit ang sariling kamay. Kinabukasan ay nagkaroon ng pagpupulong ang Elven Council para pag-usapan ang biglaang pagdami ng mga halimaw. Dahil hindi pa nila alam ang tunay na kakayahan ng mga ito, iminungkahi ng isang opisyal na ipadala ang pinakamahuhusay nilang puwersa bago may masaktan pang mamamayan. Tinanong niya ang captain ng White Knights kung ano ang opinyon nito. Sinabi ni Hardy na alam niya kung gaano kahalaga ang kaligtasan ng mga mamamayan, pero hindi siya sang-ayon sa ganoong kamangmangang plano at kung ipapadala nila ang White Knights nang wala pang malinaw na impormasyon, parang paggamit iyon ng mamahaling espada para sandutan ang putik. Kahit gaano pa kabuti ang espada wala itong silbi kung hindi mo alam kung saan ka tatama. Pumanig ang Reyna kay Hardy at nagdesisyon na ang pinakamainam ay dagdagan ang reward para sa impormasyon tungkol sa tore. Kapag sapat na ang intel mula sa mga adventurer doon nila ipapadala ang White Knights, walang pwedeng kumontra sa utos ng Reyna kaya nagtapos ang pulong, pero mukhang may sama ng loob ang Chancellor dahil iniisip niyang pumanig ang Reyna kay Hardy dahil nanay niya ito. Maya-maya ay pumunta si Hardy sa silid ng kanyang ina upang magpasalamat dahil sinuportahan siya nito at hindi na nila kailangang gawin ng personal ang maruming trabaho. Tumawa ang Reyna at iginiit na hinding-hindi niya hahayaang malagay sa panganib ang kanyang mahal na anak. Pero kailangan pa ring malutas ang misteryo ng higanteng tore at tinanong ni Hardy kung iniisip ba ng Reyna na maaaring paparating ang isa pang Dark Lord, pero hindi iyon ang iniintindi ng Reyna na kapag may ipinanganak na Dark Lord, may ipapanganak ding hero mula sa race ng mga hero at posibleng maging isang master. Kapag nangyari iyon ay kailangan ng mga elf na akitin o patayin ang hero para hindi sila mawawasak. Nabanggit ni Hardy na may narinig siyang potensyal na master ilang taon na ang nakalipas, pero sinabi ng Reyna na lumabas na ordinaryo lang ang batang iyon at inayos na raw siya. Tinanong niya kung bakit interesado si Hardy pero sagot nito ay gusto lang sana niyang makasali sa misyon dahil sa tingin niya, lahat ng tao ay peste na dapat alisin. Kinabukasan ay nag-post ang guild ng mas marami pang quest tungkol sa impormasyon sa tore, kaya dagsa ang adventurers kasama sina Light at ang grupo niya at habang naglalakad sila, napadaan si Sasha at nakilala niya ang boses ni Light. Kaya huminto siya at inutusan siyang ipakita agad ang mukha niya. Sinubukan ni Light maging kalmado at sinabing nakamaskara siya para takpan ang mga peklat ng paso sa mukha kaya hindi niya ito matanggal. Pero hindi pinakinggan ni Sasha ang paliwanag at bigla niya itong hinahampas at tinanggal ang maskara ni Light.